Eh, magandang gabi mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami Ama para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa pangalawang Pedro Kapitulo 2 versikulo 6 hanggang 9. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 6. Kung paano pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora na ginawa niyang abo upang maging halimbawa sa mga mamumuhay sa kasamaan. Ang Sodoma at Gomora ginawa ng Diyos na halimbawa sa mga namumuhay ng kasamaan. Mga kapatid kaibigan, ayaw ng Diyos na tayo gumawa ng kasamaan. Gusto ng Diyos na gumawa tayo ng mabuti. Dahil itong Sodoma at Gomora, nilipol ito ng Diyos. Nagiging abo itong lugar na ito. Dahil ang mga nakatira dito, mga gumawa ng mga kasamaan. Yan. Nagiging abo ang Sodoma at Gomora dahil ang mga ginagawa nila ay kasamaan. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 6. 7. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7. At kung paano iniligtas niya ang matuwid na si Lot na lubhang nabagabag sa mahahalay na pamumuhay ng masasama. Nabagabag si Lot sa mga gumagawa ng mga masama. Si Lot matuwid. Iniligtas siya ng Diyos dahil nakita ng Diyos na si Lot ay matuwid. Pero yung mga masama, nilipol ng Diyos. Nagiging abo ang mga gumagawa ng masama. Ayan mga kapatid kaibigan, yan ang mangyari pag gumagawa tayo ng kasamaan. Magiging abo. Ayan. Ito, si Lot, iniligtas ng Diyos dahil nakita ng Diyos nga si Lot ay matuwid. Ayan. Hindi gumawa si Lot ng kasamaan. Gumawa si Lot ng mabuti. Kaya iniligtas siya ng Diyos. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 7. 8. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 8. Sapagkat ang matuwid na taong ito na nabuhay na kasama nila araw-araw ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanyang nakita
at narinig. Na bagabag si Lot sa mga ginagawa ng mga kasama niya, mga kasama niya, mga masasama ang ginagawa si Lot, na bagabag si Lot dahil sa kanilang mga ginagawang kasamaan. Ayan, kaya nga huwag tayo gumawa ng kasamaan, mga kapatid, kaibigan. Itong ating pinag-aralan, ito tinuturuan tayo ng Diyos na huwag tayong gumawa ng kasamaan, dahil ang Diyos ay nagagalit sa mga gumagawa ng masama. Nagiging abo sila, nilipol sila ng Diyos dahil sa kasamaang kanilang mga ginagawa. Ayaw ng Diyos na ang tao gumawa ng masama. Galit ang Diyos sa mga taong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya tayo, mga kapatid, kaibigan, ngayon gumawa tayo ng mabuti, huwag tayo gumawa ng kasamaan. Dahil pag gumawa tayo ng kasamaan, lilipulin tayo ng Diyos, magiging tayong abo. Yan ang mangyayari pag lagi tayong gumawa ng kasamaan. Susunugin ng Diyos. Kaya itong lungsod ng Sodoma at Gomora, nilipol ito ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Nagiging abo sila. Kaya nga tayo, mga nakakaalam nga ang mga gumagawa ng masama ay magiging abo, huwag tayo gumawa ng masama. Gumawa tayo ng mabuti. Dahil ang Diyos ay marunong magligtas sa mga mabubuti na tao. Pero pag gumawa ka ng masama, magiging abo ka. Lilipulin ng Diyos. Yan ang ibig sabihin. Yan. Last verse, 9. Ito ang sinasabi dito sa 9. Kung gayon, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal mula sa pagsubok at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang Diyos ay marunong magligtas sa mga matuwid. Pero pag masama, parurusahan ng Diyos. Yan. Sa oras ng paghuhukom. Dahil ang Diyos ay maghatol talaga. Pag nakita ng Diyos na masama ang ating ginagawa, parurusahan ng Diyos yan. Kaya nga, mga kapatid, kaibigan, umiwas tayo sa paggawa ng kasamaan para hindi tayo parurusahan ng Diyos. Ayan. Tinuturuan tayo ng Diyos sa pag-iwas sa paggawa ng kasamaan. Umiwas tayo sa paggawa ng kasamaan. Gumawa tayo ng mabuti para ang Diyos ay matuwa. Para hindi tayo lipulin ng Diyos. Yan, mga kapatid, kaibigan. Ang Diyos marunong magligtas ng mga matuwid. Pero gaano man ka itim ang ating kasalanan, pag tayo lumapit sa Diyos, humingi tayo ng tawad, patawarin din tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mahabagin, maawain ang Diyos. Ayaw itakwil ng Diyos ang mga lumalapit sa kanyang ama, umamin na sila ay makasalanan.
aminin lang natin na tayo ay nagkakasala. Hingian natin ng tawad. Pagsisihan natin ang lahat ng ating nagawang mga pagkakasala. Patatawarin tayo ng Diyos. Kaya siya naparito para sa mga masasama, para sa mga makasalanan. Yan, naparito ang ating Diyos para tayo ay humingi ng tawad sa Kanya. Aminin natin na tayo ay nagkakasala. Tapos natin hiningian ng tawad ang ating kasalanan. Tanggapin natin si Kristo. Manalig tayo kay Kristo, tanggapin si Kristo. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan, yan magmahal ang Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya nga, namatay si Kristo sa krus sa Kalbaryo para tayo ay maligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Siya ang nagbayad. Siya ay Diyos nga walang kasalanan. Pero siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya mga kapatid, kaibigan, napakahalaga na tayo ay nakakatiyak sa ating kaligtasan. Ngayong oras na ito, kung hindi naman kayo nakakatiyak sa inyong kaligtasan, tiyakin ninyo ngayong oras na ito. Paano ba pagtiyak? Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan ang katiyakan sa kaligtasan. Naligtas tayo sa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Ayan. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang kaligtasan. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon, anong gagawin? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay bagong nilalang na, wala nang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ayan. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Kaya huwag ka na gumawa ng masama. Gumawa ka ng mabuti. Dahil isang bisis lang si Kristo na ipako sa cross. Isang bisis lang siya namatay. Hindi na maulit yun. Kaya ang mga bagong nilalang na, huwag na gumawa ng masama. Ito, ang ating pinag-aralan ngayon. Gabing ito. Kailangan magiging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Dahil tayo ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay pa tayo, pero nakatawid na tayo sa kamatayan. 1:5:24. Bakit nakatawid na? Buhay pa tayo. Dahil namatay na tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Wala ka ng hatol. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka sa Espiritu. Dahil pag manatili ka sa laman, mamamatay ka. Dahil ang laman ay mahilig gumawa ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Pero pag namuhay tayo sa Espiritu, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Ayan. Yan ang katiyakan sa kaligtasan. Pagkatapos, kung nabautismuhan, anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng Diyos. Kung mahal natin siya,
tutuparin natin ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabi na kikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Kaya ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo. Kaya nga ang Diyos ay naglagay ng palatandaan. Nasa utos ng Diyos ang palatandaan. Pang ilang utos? Pang-apat na utos. Ano ang ginawa ng Diyos na palatandaan? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Yan ginawa ng Diyos na palatandaan. Na ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Yan ang sinabi ng Diyos. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Dahil itong nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, at lahat na nandirito, pati tayo nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Tinapos ng Diyos, likhain itong mundo na ito. Ang sabi ng Diyos sa ikapitong araw, nagpahinga siya. 6 na araw ito nilikha itong mundo na ito. Nag-umpisa paglikha niya, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes hanggang Biyernes. Nilikha ito ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Sa ikapitong araw, ang sabi ng Diyos, nagpahinga siya. Bakit? Bakit sinabi ng Diyos nga nagpahinga siya? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga dahil para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos, para tayo ay sumamba sa araw ng Sabat. Kaya nga ang Sabat ay ginawa niyang palatandaan. Kung kilala natin ang Diyos, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan. Mababasa mo yan, ang bagong langit, bagong lupa. Versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, may Biblia nga nakasulat, araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia, ang nakasulat dito ay Sabat. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos nating sinasamba. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Pero hindi makapagsamba roon ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil hindi sila makapasok roon, hindi makapunta roon. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po. Ayon ang pangalawang kamatayan. Ayon ang impyerno. Yan ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Lawa na po. Pero kapatid kaibigan, pag kayo ay nananalig kay Kristo, pag kayo tumangkap kay Kristo, tiyak, pangalan niyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Makapagsamba ron, tiyak, makapagsamba tayo ron. Doon sa bagong langit, bagong lupa, na pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo magpapatuloy pagsamba sa ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Para pag makapunta tayo doon, hindi na tayo magtanong bakit Sabat ang samba. Dahil dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Nga, Sabat ang samba doon sa bagong langit. Wala na tong langit na to, wala na tong lupa na to dahil binago na ng Diyos. Pati tayo,
Binago din ng Diyos. Katawang panlangit, hindi na tayo mamatay kahit kailan. Ayan. Ito, mga kapatid, kaibigan, katotohanan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Paniwalaan natin ito. Tinuturuan tayo ng Diyos, kumpleto. Tagapagligtas, si Jesucristo ang tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na siya sambahin, tinuturuan tayo. Ang Sabat. Ayan ang gusto ng Diyos na sambahin siya. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama namin Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo na aming napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at ang tagapakinig nitong mensahe na ito na sila makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa matilangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo na aming Panginoon tagapagligtas.